Hindi ko inaasahang ang isang simpleng paglayo ang magiging daan para matagpuan ko ang isang lihim at ang isang pusong kasing gulo ng akin. Ako si Leia, 28 taong gulang, isang virtual assistant mula sa Maynila. 3 taon na akong nasa bahay lang, puro kliyente, puro deadlines. Isama pa ang isang mapait na breakup kamakailan. Iniwan ako ng partner ko para sa dati niyang ex. Gusto ko lang huminga, kaya heto ako ngayon, nasa harap ng isang lumang bahay sa probinsya ng Quezon. Maraming puno sa paligid, may bahagyang hamog sa hangin, at tila luma na rin, pati amoy ng bahay. Welcome po, Ma'am Leia. Bati ng matandang babae sa gate. Ako po si Aling Deli, may bahay ng may-ari. Dito na rin po kayo magstay ng isang buwan. Tumango ako at ngumiti. Habang iniikot ako sa bahay, ramdam ko ang presensya ng nakaraan sa bawat pader. May mga antigong larawan, lumang muebles, at sahig na umuungol sa bawat hakbang. Anak ko nga pala, sabay turo ni Aling Deli sa dulo ng hagdan. Si Raven. Mula sa anino ng pasilyo, lumabas ang isang babae. Nakasuot lang ng simpleng itim na shirt, may shoulder-length na buhok, at malamlam ang mga mata. Tahimik lang siyang tumungo sa akin, parang sanay na sa hindi pakikipagkilala. Hi, bati ko. Ako si Leia. Hindi siya ngumiti. Alam ko, mahinang sagot niya bago muling naglakad paakyat. Araw-araw sa lumang bahay, may katahimikang hindi ko alam kung nakakapanatag o nakakatakot. Si Raven ay bihirang lumabas ng kwarto. Kung lalabas man siya, palagi siyang nasa likod bahay, sa may lumang duyan. Habang nagtatrabaho ako, napapansin kong pinagmamasdan niya ako. Parang may mga tanong sa mga mata niya, pero hindi niya sinasabi. Minsang malakas ang ulan, nawalan kami ng kuryente. Gusto mo ng kandila? Tanong niya habang hawak ang posporo. Nagkatinginan kami sa dilim. May ilang segundo ng katahimikan bago ako tumango. Salamat, sagot ko. Sumabay siya sa akin sa dining area. Doon kami unang nagkwentuhan ng matagal. Tungkol sa ulan, sa trabaho ko, sa lungsod. Pero si Raven, puro tanong ang binibigay. Wala halos sinasabi tungkol sa kanya. Parang may mabigat sa'yo. Biro ko. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Hindi lahat ng mabigat kayang sabihin. Tumahimik ako. Ilang araw pa ang lumipas, naging mas komportable kami sa isa't isa. Tuwing gabi, sabay na kaming kumakain. Nagtatawanan na, may mga simpleng kwentuhan. Hanggang isang gabi, habang naglalakad kami sa likod ng bahay, tumigil siya sa harap ng isang puno. Dito siya huling nakita, bulong niya. Napatingin ako. Sino? Si Andy. Sagot niya. Ex ko. Nanlamig ako. Namatay siya dito. Nahulog sa bangin sa likod ng bahay. Sabi nila, aksidente. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo. Tumahimik siya. Akala ko ako ang dahilan. Baka ako ang hindi sapat. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi mo kasalanan yon, Raven. Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan, nasa sala kami, nagkukwentuhan. May hawak siyang lumang gitara. Pinapatugtog niya ang paborito raw nilang kanta ni Andy. Namiss mo pa rin siya? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Pero ngayong ikaw ang kasama ko, parang may bago akong gustong ipaglaban. Nagtama ang aming mga mata at sa gitna ng ulan at katahimikan, marahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Kahit sandali lang, bulong niya.
Hinalikan niya ako. Hindi ko na rin napigilan ang damdamin ko. Matagal kong pinipigilan ang sarili kong magmahal muli. Pero sa kanya, parang may kapayapaang hindi ko maipaliwanag. Sa gabing iyon, sa lumang kwarto na amoy kahapon, nagtapat ang aming mga katawan at damdamin. Walang salita, puro pagyakap, paghawak, at pagbitiw ng sakit. Ngunit kinabukasan, nagbago siya. Tahimik, umiiwas. Hindi lumalabas ng kwarto ng buong araw. Tinanggap ko muna. Baka may trauma pa nga. Pero nang dumating ang ikatlong araw ng pananahimik niya, hindi ko na kinaya. Raven, tawag ko sa pintuan ng kwarto niya. Kung nagkamali ako, sorry. Pero wag mo naman akong itulak palayo. Hindi siya lumabas, pero may iniabot na papel sa siwang ng pinto. Isang sulat. Leia, hindi ikaw ang problema. Ako. Natatakot ako magmahal muli. Kasi baka mawala ka rin, gaya ni Andy. Hindi ko pa rin kayang harapin ang sarili ko. Lalo na kung may nagmamahal sa akin. Pero totoo ang gabing yon. At kung kaya kong ayusin ang sarili ko, sana nariyan ka pa rin. Naiyak ako. Ang sakit. Dahil alam mong may damdamin, pero hindi pa sapat ang tapang. Lumipas ang mga araw. Na-extend ako ng 1 linggo. Hindi kami nag-uusap masyado. Pero ramdam ko, nag-e-effort siya. Minsan nagdala siya ng kape sa akin habang nagtatrabaho ako. Minsan, sinamahan ako sa paglalakad sa umaga. At isang gabi, habang nakaupo kami sa may duyan, nagsalita siya. Handa na akong harapin siya at harapin kung sino ako ngayon. Tumingin ako sa kanya. Handa na rin akong mahalin ka. Kung hahayaan mo pa ako, hindi ko siya sinagot. Sa halip, hinalikan ko siya. Mabagal, malambing, buong damdamin. Makalipas ang 1 taon, bumalik ako sa lumang bahay. Hindi na ako bisita. Ako na ang katuwang ni Raven sa pag-aalaga nito. Ginawa naming reading nook ang lumang kwarto ni Andy bilang paggunita sa kanya. At sa pagitan ng tahimik na mga umaga, may mga halik at yakap na mas totoo kaysa dati. Minsan, kailangan mong lumayo para matagpuan hindi lang ang sarili mo, kundi ang taong handang tanggapin ang buong pagkatao mo, sugatan man o buo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!